Ready po. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Narito na naman po kami sa programang Manalig Ka at minamahal na mga kabsat, mga kapatid. Tayo po ay nasa ika-17 linggo sa karaniwang panahon. Tayo ngayon ay araw ng linggo, Hulyo 26, 2015. Sa mga kapatid, at tayo po ay nasa programang Manalig Ka at ito nga po yung isang oras na pagninilay at talakayan tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw na ito. Tayo po ay napakikinggan ngayon sa radyo natin Viva 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napapanood ngayon by live streaming sa www.diocesofsanjose.org at www.rngonline.org at sa Facebook account ng ating programa www.facebook.com/manaligka2006. And of course, sa mga taga-Gimba po at sa ibang mga bayan-bayan, banda dyan sa bandang Gimba, tayo po ay napapanood sa Cable TV. Kaya bumati muna po tayo, sir. Good evening po. So, magandang umaga. Ay, naantok ka na yata, sir. So good morning. So, mga kapatid, ito po ang inyong host, ang paring Ilocano, Katolikong nagbabahay-bahay, si Father Bong Romano po. Sister Wayne po Dominican. Si Reverend Ian po, sa Muñoz po. So, Reverend, dati brother yan. So, ordinal po siya noong July 14. At siya po ngayon ay ganap ng Diakono. Kaya ang tawag po sa kanya ay Reverendo o Rev. So, magbigay po kayo tayo kay Rev Sister. So ngayon, bago po tayo tuloy magpatuloy sa ating programa, tayo muna po ay mananalangin, pangungunahan po ni Sister Wayne. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, nilingap mo ang mga walang inaasahan, kundi ikaw. Hindi may darangal at hindi magiging banal ang sino mang sa iyong napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon po ay pakinggan natin ang Ebanghelyo. Ngayong linggong ito, babasahin po ni Reverend Ian. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag din lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginagawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga lagad at naupo roon. Malapit na noon ang piyesta ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 dinaryong tinapay ang bilhin, ay hindi sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao?"
Paupiin ninyo sila, wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay. At matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila. At nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paparito sa sanlibutan. Nalathala si Jesus, nalalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya't muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kabululan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So maraming salamat una kay Sister Weng sa kanyang pamumuno sa panalangin at ganoon din yung pagbasa ni Reverend Ian. Ang ganda ng boses niya, so malaki ba? Amateur. So yan po, at napakinggan nga po natin yung Ebanghelyo ngayong linggo na ito at yung pinakabuot po. Marami po yung mga tao na sumusunod sa Panginoon. Yung kwenta nga po nila ay 5,000. Wala pa yung mga babae at yung mga bata doon. Ano palagi yung kwenta yung mga lalaki. Tapos, ang problema nga po nila ay paano mapapakain yung 5,000. Biro mo yung Panginoon, no? Yung compassion niya talaga. Paano natin papakainin ito? Sabi niya. Kaya sabi nung alagad ng si Felipe, kung kahit po meron tayong 200 na denaryo, sabi niya, hindi po sasapat yan. At sabi naman nila, meron pong isang bata dito, sabi nila, na merong 2 isda at 5 tinapay na cebada. So, ganoon, at kinuha ng Panginoon yun, sabi pa, upuin sila. At dito nga po naganap yung milagro. So, dumami yung isda, dumami yung tinapay, at nakatipon pa po sila sa bandang huli ng 12 bakol. So, marami pong lumabis. At ito po yung paninilayan natin mamaya, itong pangyayari ito sa pagpaparami ng ating Panginoon sa 2 isda at 5 tinapay. Kaya minamahal na mga kapatid, huwag po kayong alis at babalik po ang programang Manalig Ka.
Ready? Nagbabalik po ang programa Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong kabsat, ang paring katolikong nagbabahay-bahay. Ilocano rin po, si Father Bong Romano. Sister Wen po. Ito po ang sariwang diakono, si Reverend Ian Adda. So, napakabanal po itong mga kasama ko, isang madre at isang reverendo. At naririto po tayo ngayon sa ating programa, pagninilay nga po natin sa Ebanghelyo ngayong linggo na ito. At napagandang pagnilayan kung paano nagkaroon ng tinatawag na miracle, sister. Merong bata na hindi siya maramot. Siguro binoboy niya, no? Na meron na pa akong baon, may 2 isda, tapos 5 tinapay. At yung nangyari doon, dahil doon, ay nagkaroon ng tinatawag na milagro. Yung napakahalaga po dito, kailangan na merong mag-volunteer, kailangan na merong magsimula, kailangan na meron talagang maglaan ng kanyang sarili, ganyan, para yung pagpapala ng Diyos ay lumagana. At yung nararanasan nga din natin, lalo na sa mga parish work kung minsan, pag meron talagang nagpa-participate, merong ibinibigay yung ganyan tinatawag na panahon, kalimot yaman, pagkikita mo, makaka-attract pa ng ibang mga tao para makita mong daming makukuha na maglilingkod ng naman. Kaya siguro ito yung unang pagninilay natin, brother, yung kailangan na ma-initiate, meron talagang mag-initiate. Halimbawa, sister, yung buhay mo bilang madre, halimbawa, mabuti na isipan mo na iboluntaryo po yung buhay mo bilang madre, sister. Pinilit ko lang yung sarili ko. So, nung una pinilit. Paano naging kanya ng bandang huli na yung pinapilit? Hindi po. Una, hindi mo pa maintindihan, no? Siguro kahit sila naman, hindi mo pa maintindihan yung pag-aalay ng sarili, no? Kasi dito pa talaga ako, no? Ganun. Pero panahuli, parang habang tumatagal ka sa buhay religyosa, no? Yung nakikita ko na yung grasya ng Panginoon, kasi nga, nag-initiate. Although it's a choice, no? Pwede kasing tanggihan mo yun, pwedeng tanggapin mo yun. Pero dahil meron nga initiative, no? Na tayo, in-offer yung binigay natin yung sarili natin. So yung grasya ng Panginoon, mag-work yun. No? Yeah. Kaya, ang daming nagkakapagtaka talaga na hanggang ngayon, nandito pa ako. Tapos, dati Yun ang milagro. Milagro. Dati Father, payat-payat ko lang, sexy. Yun ang milagro. Milagro din yun. Dati maganda lang ako, kaya lalong gumanda. Yun ang milagro. Hindi pa nangyayari milagro. So, yun po, tignan po niya, even sa religious life, ay kailangan po na meron talagang mamuna, merong mag-initiate para itong buhay ng paglilingkod ay talagang mapagpala yung ganun. At yun nga, pag ginagawa mo naman na nag-initiate ka talaga, sister, yung masaya ka, di ba? Of course, hindi naman. So, hindi ka nagsisisi na binilontaryo mo yung sarili mo Hindi naman. sa pagmimisyon. Kahit maraming struggles, no, masaya pa rin. Lalo na ngayon nasa Nueva Ecija ako. Sa Nueva Ecija, di ba? At tingnan mo, pag binovolunteer mo yung sarili mo, nakikita mo ay ginagamit ka ng Panginoon na instrumento, di ba? Yes. Ngayon po, from parish Oo. to school, no? I mean, Ah, from ang assignment ko. So, sa mga nakikinig po, sa mga Tagalupaw, si Sister Juan po yung bagong principal po dyan sa Sacred Heart. Sa Lupaw. Sana po maraming mag-enroll. Bago pa lang po siya. Kaya, dalawin po ninyo para makita po ninyo yung madre na kasama namin sa programa Manaliga.
So ikaw, Reverend Ian, mabuti na isipan mo na iboluntaryo yung sarili mo para sa paglilingkod na ito. Oo po, unang-una po, siguro talagang ganun po sa una, talagang mahirap magsimula. Po, na yung sabi nga, sa una mahirap pero pag sinimulan mo, tuloy-tuloy na po. Dati parang minsan napapatanong mo ako sa aking sarili, bakit ako? Pero nung bandang huli parang nais mo pang ibigay yung pinaka-the best mo na gusto mong mas lalong umunlad dun sa buhay paglilingkod mo bilang isang mga seminarista. At hanggang ngayon na dun yung pagnanais ko pa rin na maglingkod. Na sinasabing kahit sa likod ng kakulangan bilang isang tao at bilang isang ako na tao na may kahinaan din taglay, parang nandun pa rin, patuloy pa rin yung sinasabing pagbibigay ng sarili para sa ibang tao, para sa simbahan na minsan mahirap tanggapin, pero yun yung realidad na dapat nating tingnan, na dapat merong manguna talaga upang masimulan at patuloy umiral yung sinasabing pagtugon dun sa buhay paglilingkod. At yun yung mararamdaman mong din naman sa ating karanasan, pag sinimula mong ibigay yung sarili mo, parang kapag nandun ka na, napakadali na binibigay mo yung sarili mo talaga, yung lahat na yung panahon, talino, yung yaman na ganyan, yung biyaya rin na pinagkakalog sa ng Panginoon na lumalalim na yung pagbibigay mo ng sarili mo. Kaya si Bishop na palagi niyang sinasabi ng pagbibigay talaga daw ay taos, lubos at ubos. At alam niyo yung nakakatuwa nung nagbigay siya ng homily during the DPA, sister, you miss yung DPA. Pero mo sabi ni Bishop yung nakakatuwang pakinggan, sabi niya yung handa akong mamatay para sa inyo. Wow. Hindi mo ba nun? Ako, yung unang araw. Yung unang araw, yung homily niya. So tandaan ninyo, sabi niya, handa akong mamatay para sa inyo. Kaya ako naman nung nagbigay ng talk, ng sharing, kung si Bishop ay handang mamatay para sa atin, kami naman, ako naman, sabi ko ay handang mabuhay para ipagpatuloy ang bahay-bahay. Ayaw mo pang mabuhay. So actually, yung nakaka-inspire na itong si Bishop, yung pagbibigay niya ng sarili, pagbubuluntaryo sa sarili. At meron pa akong karanasan sa kanya, only last week, last Thursday, nung magkaroon kami ng meeting yung stakeholders, yung collaborative group sa Nueva Ecija, sa may militar, may PNP, DILG, meron sa SADEX, sa mga universities, mga ganyan, mga farmers, mga katutubo, businessmen. So, meron pong samahan ito ngayon para po sa tinatawag na po na pagtulong paano nga po mapopromote yung justice and peace at yung development, yung pag-anak din ng ating nilawigan. At nagsimula nga po itong grupo na ito nung magkaroon nga ng illegal mining sa Binbin, sa Karanglan. Kaya nagtuloy-tuloy na po ito at itong grupo na ito ay tuloy-tuloy na nagbi-meeting every month. At may nagtanong kay Bishop, sabi nga nun, ito bang grupo na ito ay hanggang saan po yung in-expect sa atin? Tayo lang ba ay advisory group? Tayo lang ba ay advocacy? So tayo lang ba ay nandito para magplano? Hanggang saan mo ba talaga tayo? Hanggang meeting? So sabi ni Bishop, hindi. Nung una pa man na nag-involve na tayo dito, sabi nga, ang iniisip ko, sabi ko, ay hanggang kamatayan ito. Talagang yung kanya, no, yung Dedication. pagbubolunteer niya sa sarili niya, yung dedication, yung commitment. So, lumalim yung pagbibigay niya ng sarili. Kaya siguro po, ito yung hahamunin natin, lalo na sa mga parishioners, sister. How do we motivate them
na talagang mag-initiate. Kasi nakikita natin ngayon, kulang na kulang yung mga volunteers natin sa mga parokya. Kung minsan naman may lalapit, makikita mo yung may edad na, nanginginig na yung kamay, ganyan, daw sabihin, Father, gusto ko pong mag-lay minister. Ano niya madidistribute yun? So yun ganun, kailangan po talaga namin yung mga manggagawa na magsisimula para yung pagpapala nga po ng ating Panginoon ay lalong lumaganap. Kaya sa unang pagninilay po natin, ito nagsisimula po sa pagbibigay ng sarili, paunti-unti, lumalalim hanggang ma-develop mo ngayon yung kakayahan mo na ibigay mo ng iyong sarili para kay Lord. Para yung maging theme song mo, brother, meron tayong theme song, di ba, yung lahat ay aking ibibigay. Sa mga nasa government official naman, ang mamatay ng dahil sa'yo. So yung mga ganun po na pag-alay na natin ng sarili natin. Kaya napakahalaga po na sana palagian marunong po tayong magboluntaryo. Sana palagian marunong tayong maging leader. Yung problema nga natin sa parokya, brother, kaya hindi na-organize yung mga parokya, yung mga barangay. Napakahirap na maghanap ka ng volunteers. Kaya minsan hindi mo mapaunlad yung kanilang barangay. Opo. Siguro may mga dahilan din sila, no? I mean, dahil nga yung pag-volunteer kasi, siyempre, alam natin, pagbibigay ng sarili yan. Yan. Ano ba yung ibibigay mo? Yung talino mo, yung tatlo yun, no? Talino, kakayahan, panahon, no? At saka yaman mo. Pwede kasi minsan ang mabibigay, usually yung mga mayayaman, may bibigay nila yung yaman. Hindi nila may bibigay yung Panahon. no? May mga tao na may mga simple tao, pwedeng ibigay nila ang panahon nila. Pero wala silang may bigay na yaman. No? So parang sa kanila, yung pag hindi nila naibigay lahat yun, yung tatlong yun, parang sa kanila hindi na yung hindi buo yung kanilang yung pagsisilbi nila sa Panginoon. No? Pero siguro pag inorient natin sila, no? Yung pagbibigay nga ng formation, kahit ako para sa akin, kahit isa lang yun, no? Yung bibigay nila, mag-initiate lang sila, it will follow. Yung ganun. Kaya parang nakikita natin, mahirap talaga sa bawat parokya. Yeah. Pagbo-volunteer dahil kala nila yun lang po ang pwede nilang maibigay tapos hindi pa nila maibigay. So at po, siguro yung mga hamon sa atin, gaano na ba talaga yung naibigay mong tinatawag na panahon para sa Diyos? At kung wala pa, siguro palaging araw-araw ay pagkakataon. Gaanong talino na yung naipagkaloob mo sa Diyos, na i-volunteer mo sa Kanya, sa yung mga youth. Minsan kasi nasasayang lang yung panahon natin sa yung talino. At gaanong yaman na rin yung na i-volunteer natin talaga, na ibigay natin sa Panginoon. Siguro, palagi natin tinatanong po yung sarili natin. Lalo na po, ikon naman tayo, di ba? Mga baptized Christian naman tayo, mga Catholics. Kaya inaasahan sa atin yung talagang pagbuboluntaryo, yung pagbibigay talaga natin ng sarili para sa Panginoon. Yung kaya tayo nabubuhay ay dahil yun, meron tayong pananagutan. At sana matutuhan nga po sana ng maraming tao yun. So, yun po, yung isang napaganda pong pagninilay natin. At makikita mo nga, Sister, no, yung pangyayari ay isang milagro. Dahil nga mayroong nag-volunteer, biro mo, yung Panginoon naging instrumento niya yun para kunin niya yung tinapay tapos ay mai-distribute na ngayon ay napakain napakaraming tao. At ganoon din po, kapag tayo nagbibigay talaga ng ating sarili, makikita mo, magbubunga yan ng maraming pagpapala.
So, magbubunga yan ng maraming bendisyon, magbubunga yan ng maraming kabutihan. Kaya napakahalaga po na magbigay po tayo, mag-volunteer po tayo ng mga na-receive na nating pagpapala sa Diyos. So, padaluin natin. Biro mo, dumalo yung biyaya, no? May sumobra pa. May sumobra pa. Siksik, liglig at umaapaw. Sabi nga ng mga Baka nag-take out pa yan. kapatid natin sa isa daw, katulad ng madre na palaging nagbabudlog sa Take out? Take home. Alam mo yung take home, Father? take home. So, yun po yung nangyari sa tinatawag nga po na milagro ng ating Panginoon dahil meron pong nagsimula at ganoon na ginamit ng ating Panginoon para nga po maganap yung tinatawag na miracle of yung multiplication of the loaves. Alam mo, sister mo minsan, yung may mga komentarista kasi dito, yung mga sa Bible, sabing gano'n, yung parang nangyari dito ay yung miracle of the heart. Sabi nga lang, nung makita daw na ganyan na mayroong pagpapala, yung ibang may baon. So parang in-initiate lang na sabing gano'n na, may baon pala sila. May baon pala sila. At ngayon, ay i-motivate natin sila na ilabas yung baon, magbahagi. So yung ibang komentarista, gano'n yung gan. Pero hindi po natin yung dinideny yung tinatawag na nangyari po yung milagro. Pero alam nyo, yung napaganda ng pagninilay dito, kasi tayo hindi naman na natin kaya na magpamilagro. Ang pwede lang gumawa yan, siguro yung mga bakery, gumawa maraming tinapay, yung mga palaisdaan, mga ganon. Pero alam niyo para itong ebanghelyo na ito ay maging yung ma-feel mo pa yung impact sa atin. Siguro nga, ang napakahalaga ngayon dito, yung milagro ngayon na hinihintay natin dahil yung nga, yung milagro during the level yung panahon ng Panginoon. Yung kaya ng paramihin yan di ba? Kasi nga, makapangyarihan siya. Pero ngayon, kaya pa rin natin gawin yung milagro na ito, Lord. At to, yung milagro ngayon, na manggagaling sa puso ng bawat tao. Yung milagro na kaya mo palang magbigay, kaya mo palang magbahagi, brother. At ito yung ban na yun, lalo na ngayon, brother, i-promote mo nga, Year of the Poor. Sana magkaroon ng maraming milagro. Tanawagan mo yung TDK. Yan. Ang TDK po, ang tahanan ng Damayang Kristiyano ng Diocese ng San Jose ay ang ampunan na kung saan kinakalinga at niyayakap ang minsang nakaligtaan ng ating lipunan. Kaya nga po ang tahanan ng Damayang Kristiyano ay umaasa sa awa at malasakit ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao na handang magbigay ng kanilang tulong, pinansyal, mga bagay man yan. Kaya nga po, kami po ay nananawagan kung sino man po ang nais magbigay ng sabon, pampers, mga canned goods, at mga iba't ibang bagay na Colgate, pwede rin na. Colgate po, Toothpaste. shampoo, lahat po tinatanggap po. Miski nga pong matatanda, tinatanggap rin po namin mga bata. Lahat po yun ay aming tatanggapin dahil yun po ay naniniwala kami timula sa inyong puso. At sana po, sa lahat po ng nakakarinig po ngayon ay mabigyan kayo ng pagkakataon na mag-initiate na magpunta sa tahanan ng Damayang Kristiyano. Hindi lamang dumalaw, pati magbigay na rin ng kung anong inyong makakayang ibigay para sa mga kapatid natin na minsan ay nakaligtaan ng ating lipon. At ito yung milagro, brother. Ay, Reverend. Pero mo, nagsasurvive yung Damayang Kristiyano, yung Home for the Abandoned natin, sa tulong ng pagbabahagi ng mga tao na talagang mapagmalasakit. Kaya tingnan mo, yung makikita mo talaga dahil yung milagro ay nangyayari sa puso. Kaya ito po yung kailangan natin ngayon na maramdaman. So,
kaya pa ba talaga nating magbigay? Kaya ba talaga nating magbahagi? Kaya ba natin talaga na mabawasan yung ating kayamanan yung ganun? At yun yung napakahirap, sister. Kasi kadalasan po sa atin, nagbibigay lang tayo yung mga sobra natin, di ba? Labis. Oo nga, kaya nga po siguro ito yung milagro na kailangan. Kaya pakitignan natin po din yung mga nasa aparador natin, bagang daming mga labis-labis yan na kailangan ipamigay. So, tumatanggap din ba ng mga damit doon, brother? Opo, mga pambata po at saka medyo may edad po. So, yun, yung mga ganun po. At yung nga po, baka meron pong mga pagkain natin na malapit na mag-expire. Bago po mag-expire, pamigay na. So, yung mga ganon. At ito nga po, napakahalaga. At ito yung hinanap natin na milagro ngayon, di ba? Sa kapanahunan natin. Yung tinatawag na milagro ay manggagaling sa bawat puso at kaya natin magbigay. Alam mo yung nga meron tayong yung feeding program sa Muñoz, Reverend. So ito mahigit 1 taon na ginagawa. At nung una, ay parang gagawin lang namin ito kasi may okasyon noon, parang gano'n, na pagbibigayan, yung Pasko lang, yung ganun pinagandaan namin. Pero makita namin, kailangan pala na tulungan talaga itong mga bata na ito na hindi lang seasonal. Kaya nagtuloy-tuloy, kaya biro mo hanggang ngayon, marami pa rin mga nag-i-sponsor na tumulong dito para regular na pagkain sa mga bata. Kaya meron kaming regular na feeding program. At nakita namin na maraming gusto mag-volunteer po sa usapin ito. At ganoon din yung mga catechists, so we want to thank them, to salute them dahil isa sa ginagawa nila, yung mga catechists sa Muñoz, ay dumadalaw din sila sa bayan po nun. Nung nakaraang week ba yun? Opo. So pumunta po sila doon. Opo. May nag-birthday. So sinelebrate nila yung birthday doon. Sinamahan nila at nagbigay ng pagkain. Tapos inaliw nila yung mga nakatira doon. Opo, kaya napakahalaga po ito. So, sumisingis na po at nakakalimutan natin mag-break. Kaya magbabalik po ang programang Manalig Manalika. Ka. YouTube lang ako. Pag dyan yun. Ay, YouTube lang. Tagal ko yun. Ano ko kayo yun siya? Bilis sabihin naman.
Ready? Ready po. Nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong kabsat, ang paring katolikong nagbabaybahay, si Falbong Romano po. Sister Ray po, Madre Dominicana. Si Reverend Ian Andal po. So itutuloy po natin, tinitignan po natin yung tinatawag na pangailangan natin ng milagro master, yung milagro sa puso. Alam niyo, yung nagpapagawa po kami ngayon ng simbahan doon sa Muñoz. At inanons ko po sa tao, sabi ko, so sana po magawa natin itong simbahan na ito na hindi tayo magkakaroon ng raffle. Yung iba nga kung siya, nagpapandraising ay bingo. Kaya ito po nakakatawa naman dahil yung nga po nagkaroon po kami ng tinatawag na balikandog. Yung balikandog sister, yung pinapaalay namin yung mga ani. So nagkaroon ng 2 balikandog na yun. At alam niyo yung nakakatawang milagro sa 2 balikandog na yun, yung mga inaaning palay ay nagkukan sila, naghahandog, nag-offer during the mass. At nung kinenta namin, inabot pala ng may 1 milyon yung pinagbilan. So, 1,080,000, parang ganun yata yung kwenta. So, yun po. Kaya pwede naman pala na maging generous yung tao. Kaya ganoon. At kanina, Sister, sinasabi mo, di ba, pag naging generous ka, ay lalo ka pang pagpapalain ba ng ating Panginoon. So, kaya ako nagiging generous sa'yo. Oo nga eh. Kwento ko. Actually po, parang hindi ko mapigilan, no? Kasi po alam niyo naman mga madre malakas kumain ng bigas. Sabi ko kay Father, siya yung lalambingan namin ng humingi ng bigas. Gusto rin tinitext ko po, Father, pahingi naman ng bigas. Kahit 5 kilos lang. O, tapos sagot niya, sister, gawin ko ng 10 kilos. Sabi niya. Aba, ngayon nag-text ko siya, no? Dala-dala niya. 25 kilos pa yung dinala niya, di ba? It's more than yung hinihingi po namin. No? So, di ba, out of this generosity, no? Nag-multiply pa yan. So, maraming salamat, Father. Kaya yung pong gusto humingi ng bigas, no? Ang kumakatok ay pinagbubuksan, ang nangungulit ay binibigyan. Ano? Kaya sabi ko, parang hindi nilang nga ako kulitin na ito. Di ba? Pakidala po mamaya, no? So, yun po, baka tayo pang Reverend, tayo pang pagbuhati ni Daddy sa 3rd floor. So, yun po, at naniniwala naman po tayo doon na talagang yung mga biyaya ng Panginoon, kapag pinadaloy mo ay dumadaloy lang naman talaga. So, yun po yung napakalaga. Kaya, kailangan po, ito nga po yung hamon ngayon, lalo na tinitrain tayo ngayon sa tinatawag na pagbibigay, lalo na ngayong tinatawag na Year of the Poor. So, sana po ay magagawa tayo ng maraming mga charitable works para sa mga mahihirap. Ano? So, kaya hamon din po doon sa atin at sana ngayong Year of the Poor nga, yung maranasan talaga natin na ma-develop sa atin yung tinatawag na maging generous. So, training din ito sa atin itong Year of the Poor na ito. Kasi, hindi tayo sanay na talagang palabigay. At yun nga, yung kung panawagan nga po ni Bishop, sana itong mga mahirap na ito, itong mga nagpapalimos na ito, maging iba yung attitude natin sa kanila. Naalala ko pa yung training din sa atin yung instead na pera yung bibigyan mo sa mga bata, no? Diba usually may pagkain o kaya may biscuit ka sa bahan mo. Kasi pag pera, mahal mo kung saan niya gagastusin yun. Pero kahit pagkain
pagkain natin. Minsan, nakain na natin, o bago natin kainin, gusto makatingin pa natin, no? To share yung pagkain na yun sa mga bata. Pero marami kasi ngayon sa parokya, no? Ako sa katedral, kayo sa yung mga nakikita natin sa daan, no? Basta kahit sila, natututo din na yun, yung actually mga kilala kasi tayo, no? Yung mga, pag yung expectation nila, pag humingi sila sa atin, sigurado bibigyan natin sila, no? Kahit paano. So kahit sila, alam na nila, hindi pera yung bibigay natin sa kanila, hindi pagkain. So, alam mo, nakakatuwa nga siguro mag-recall or ilista natin yung mga karanasan natin ngayon na pag maranasan mo yung mga ganyan, yung mga values ng pagbibigay. Napaganda kasi yun yung mga faith experience. Hindi ko makalimutan, sir, ng one time na senior ko ito, wala kasi ng DPA, kaya kwento ko na lang Sige ito. po, parang nandiyan na. Yeah, pinunta namin yung isang scholar area dun sa Muñoz. Anong pangatlong punta namin, nagdala kami ng mga itlog, 150 ng mga boiled eggs. So, tuwang-tuwa sila. Siyempre, tuwang-tuwa din kami dahil yung mga batang dami, binibigyan namin ng itlog. Alam niyo, meron akong napansin doon, isang bata, nung kinakain na ng ibang mga bata yung itlog nila, ay hindi niya binubuksan, hindi niya binabalatan yung itlog. Kaya sabi ko sa kanya, uy, ba't di mo pa kinakain yan? Tignan mo sila, oh, malapit nang maubos. O tignan mo, kumakain na sila. Initin na lang ganyan. Ay, ito po, sabi niya. Kasi po ito pong itlog na ito, sabi niya, iuuwi ko po. Kasi oras na ng mga 11. Hati po kami nung ading ko, sabi niya yung kapatid niya. Pero mo yung gutom na siya, pero nung moment na yun ay naisip pa niya na meron pa siyang kapatid. At sabi niya, iuwi ko po ito, hati po kami nung yung younger na kapatid ko sa mga. Kaya ako, hindi ko makalimutan yung karanasan na yun eh. Kaya nga, yun namang naging udyok sa amin para magkaroon kami ngayon ng programang feeding program. Kaya napaganda yung mga ganun na mga karanasan na merong mag-uudyok sa'yo ngayon para lalo ka pang gumawa ng tinatawag na pagbabahagi sa Singapore. Kaya ito, lalo na sa tanong ng Damayang Kristiyano, di ba, yung makikita mo rin yung talagang may mga nagbibigay doon. Tsaka yung mga experience ko talaga sa pinakita. Talagang sinasabi nila kakaiba daw ang experience nila. Na kahit yung sinasabi mahirap yung ginagawa doon, yung pag-volunteer doon, pero fulfilled po sila. At ang isa kong karanasan na hindi ko makalimutan po sa DDK ay yung isang bata po doon na ang pangalan na si Taweng, nickname niya yun. Siya po yung pinakabata doon. At minsan ay nauna siyang umawas, mga 11 na uwi na siya. Tapos yung mga kapatid niya ay nauwi ng mga 4. Tapos minsan nagpunta po ako TDK kasi nasa guest house na ako na may dada akong kasalubong. Ibinigay ko kay Tawing ho yung hamburger na Angel's Burger kasi yung isa, buy one, take one. Kaya yung isa, ibinigay ko dun sa bata. At hindi niya kinain niya ho. Kung hindi inantay niya yung kanyang mga kapatid at hinati pa niya sa apat. Minsan napapaisip nga ako kung sino pa yung talagang walang-wala. Sila pa yung marunong magbahagi sa ibang tao. Na kung sino pa minsan yung marami, parang yung pa yung maganit magbigay. Sabi nga po ng retreat master namin, ng retreat namin bago kami ordinahan bilang diakono. Let the poor evangelize us. Kaya natin itong mga sinasabi mga may kulang o may kakulangan, mga maralita ay ang mag-evangelize sa atin upang tayo din matutong magbigay. Sabi nga rin ng retreat master namin yan, makita namin ang nakatagong mukha ng Diyos sa mga maralita. At totoo nga po, makikita talaga natin ang Diyos sa mga maralita, matututo tayong magbigay. Minsan nga lang, ayaw natin makita.
Pero itong mga marami na ito, mismo nagtutulong sa atin kung paano natin mas makikita ang Diyos dun sa sinasabi ng tunay na mukha ng awat malasakit ng Diyos sa atin. Kaya siguro kaya ramdam ng mga nanggagaling ng mga volunteer sa TDK yung fulfillment kasi nakita nila dun sa sinasabing po, nakita nila dun sa sinasabing maralita yung nakatagong mukha ng Diyos. Kaya ramdam nila yung saya sa likod ng pagod. At sabi nga raw, pag naglilingkod, kahit pagod na tuloy-tuloy pa rin, parang wala ang pagod kung itutumbas na sa fulfillment na nararanasan mo sa pagtulong sa atin. At yun nga, yung mararanasan mo doon, pag tumulong ka, yung alam mo, masaya yung tinulungan mo. Pero sa totoo lang, yung mas masaya din yung pakiramdam ng totoong tumulong, di ba? At ito nga yung nakaranasan natin ngayon sa pagbibigay. At ito nga po, dumadaloy yung mga biyaya ng Diyos sa pag nagtutulungan tayo dahil hindi po natin maikakaila na meron tayong yung Diyos ng providensya. Palagi yan na He provides. Siya yung nagbibigay talaga. At hindi mo mapantayan yung tinatawag na pagiging generous ng Panginoon. Hindi mo kayang tumbasan yun, yung pagiging generous niya. Kaya naman hinahamon po tayo na maging mapagbigay talaga. Dahil una, ay kilalanin natin ng lahat ay nanggagaling sa Diyos. Kaya nga sa mundo, di ba brother, makikita natin yung isang prayer doon na araw-araw na nananalangin na Panginoon, bigyan mo kami ng sapat na ulan. At ilayo mo po kami sa malalakas na bagyo. At Panginoon, bigyan mo po kami ng maraming ani, masaganang ani sa inaraw. Kasi naniniwala na ang lahat ng ani na yan ay galing sa Diyos. So kaya kung minsan nakakatawa yung mga farmers na especially during our first balikhandog, brother and sister, may nag-alay ng 5 kaban. Tingnan mo, yung milagro doon, wala akong saka, pero yung unang balikhandog namin ay mahigit 500 yung inani ko. So, pero inalay nila yung gano'n. So, nung unang balikhandog, may nag-alay po ng 5 kaban. So, tuwang-tuwa ko, sabi ko sa kanya, uy, buti naman po, 5 kaban yung inalay ninyo. Sabi niya, kasi Father, pwede namang akong umani lang ng 100. Pero mo, pinaani ako ng Panginoon ng isang hektarya 115. Pwede ka namang umani lang ng 80, ganyan. Pwede ka namang umani lang ng 100 to 103. Okay na sa akin yun, maging biyaya na yun niya. Pero, pero mo, pinaabot niya ng 115. Kaya, ito po, binibigay ko po yung 5 kaban bilang balikhandog ko sa mga. Wala, kulang pa yan. Nagulat pala yung 15 na lang din. So, humingiti siya. Pero, yung napakahalaga nga po, na-realize niya na yung ani talaga ay galing sa Diyos. Yun yung maganda doon, naranasan. Yung lahat ng ito ay galing sa Diyos. Yung namamangha siya sa tinatawag na kabutihan ng Diyos. At ito nga po, ito yung dapat natin na matutunan lahat. Kaya pagdaluyin po natin yung mga biyaya ng ating Panginoon, maging mapagbigay, dahil kapag ibinalik ng ating Panginoon yan, ay totoo naman, siksik, liglig, at umaapaw pa. Kaya, alam mo sir, yung binigay ko sa'yo, dodobli pa yan. So, tignan naman ulit. So, yun po, at sinasingisa naman si Brother Frankie. At pag po kayong alis, dahil makikinig po tayo ulit ng nakakaindak ng awiting pang-praise kay Lord. Magbabalik po ang programang Manalika. Dua senyas, diba? Okay.
Ready? Nagbabalik po ang programang Manalig Ka at ito pa rin po inyong kabsat, ang paring katolikong nagbabahay-bahay na Ilocano, si Father Bong Romano po. Sister Renko, Mother Dominicana. Si Reverend Ian po ng Muñoz. So mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagkikinig ngayong linggo na ito at ito nga po ay hinahamon po tayo. Una, yung mga punto nga po natin na napakahalaga po yung magboluntaryo tayo, napakahalaga yung mag-initiate, yung manguna po tayo sa pagbibigay ng ating panahon, talino at yaman. At alam natin pag ginawa po natin yan, ay lalo pong dadaloy yung mga biyaya ng ating Panginoon. At yun din po, yung hinahanap po nating miracle ngayon, dahil hindi naman po tayo katulad ng Panginoon na kanyang paramihin yung tinapay, ang napakahalaga po ay yung milagro po na kakayahan natin na magbahagi. Yung magbigay, mag-donate, kaya po, minamotivate namin yung mga taga-Muñoz na mag-donate. So gumawa ng mga charity, mga ganon. Ito yung mga milagro po na konkreto na pwede po natin gawin sa ating buhay. Magpalimos, ganyan, tapos maging mabait, palangitin sa mga pinapalimusan. Ito yung mga milagro na kailangan po natin sa buhay natin. Of course, lahat po ng ito ay pagkilala ng lahat ng mga biyaya ay galing sa Diyos. Yung providensya na galing sa ating Panginoon. At hindi po natin mapapantayan yung tinatawag na kagandang loob yung pagbibigay ng ating Panginoon. Kaya kahit magkano man yung ibabigay mo dyan, yung dami-daming pinakamarami, pero hindi mo pa rin mahihigitan yung pagbibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya sana po padaluhin natin ng mga biyaya niya at alam natin kapag pinapadali natin yung biyaya ay lalo pa rin tayong binibigyan ng ating Panginoon Diyos. Kaya po yung mga pagninilay natin. So ngayon, brother, yung mga pagbati and yung last message siguro. So mauna na, sister. Your last message saka yung mga pagbati natin. Ako po yung gusto natin mangyari. Gusto kong mangyari sana yung pati ako sa sarili ko. Yung maging parte talaga ng buhay ko. Yung pagbibigay. No? Yung pagiging generous. No? Kahit ano pong bagay yun. No? Basta maniwala po tayo na yun ay magkakaroon ng milagro. No? Milagro sa puso. At the same time, maniniwala tayo na galing yun sa Diyos. Pagbati, sino mababating ko yung mga... Life is streaming. Oo nga, no? Yung mga Worldwide. nakikinig dyan, no? Yung mga, sana po mas lalo, yung mga lahat ng nakikinig, no? Baka may fans club na rin. Bumalik po ako ngayon sa Manalig Ka, no? So, lahat po ng nakikinig ngayon sana po marami po tayong natutuhan ngayon at may share naman natin itong sa mga kapwa natin. Reverend? Okay po, ang mensahe ko po ay sana po patuloy tayo magkaroon ng pagkabanggawa sa ating kapwa at ito ay maging silbi bunga ng ating pananampalataya, lalo tigit ang ating pinaniniwalaang Diyos ay tunay na mapagbigay at sana tayo rin maging mapagbigay sa ating kapwa. Sabi nga sa simpleng bagay, magiging mapagbigay tayo sa simpleng ngiti, sa simpleng pagbati, sa simpleng pagkaway sa ating mga nakakasama. Araw-araw ito ay isang malaking pagbibigay para sa atin. Siyempre, lalo tigit kung tayo ay magbibigay ng panahon sa mga taong masigitan na nangangailangan. Kaya po ako'y nananawagan sa lahat ng nais na magbigay ng tulong, pinansyal, mga bagay man yan, damit at kain, para sa tahanan ng Damayang Kristiyano. Open po ang buong tahanan ng Damayang Kristiyano. At sana po sa simpleng bagay na ito, may pakita natin yung awa at malasakit natin sa Diyos, lalo tigit sa ating
Binabati ko po ang lahat ng taga-TDK, mga Wow! volunteers. Oo. Parami na kayo ng parami ng volunteers kasi balita ko, 3 seminaries na nandyan. Plus mga staffs natin. Maraming salamat sa inyo at binabati ko ang bagong parish na bagong lipat po kasi po kahapon sa Muñoz. Kaya binabati ko po lahat ng mga parokyano sa San Sebastian Martir, Science City of Muñoz. Tayo po'y magsasama ng matagal na panahon at sana ako'y tulungan nyo upang ako'y maging karapat-dapat sa buhay na nais ng Diyos para sa akin. Maraming salamat. So, ako po yung gumawa po siguro tayo ng mga kawang gawa. So, sana yung may kakayahan na magpa-scholar ay magpa-scholar kayo. Ganyan. Tapos, tumulong po tayo sa mga feeding program. Tumulong nga po tayo sa mga bayampunan. Tumulong po tayo sa mga proyekto ng ating parokya. Tumulong tayo sa mga medical, mga dental mission, mga ginagawa. So basta po, yun sana pag-alabin natin sa ating puso yung ating mga tinatawag na social concerns, lalo na po yung mga pagtulong sa mga nangangailangan. So binabati ko po yung mga laiko ministro ng Eucharistia na nagkaroon po ng recollection kahapon dahil na-recollection sila para bumait sila dahil magkakaroon po ng pagtatalaga sa kanila sa bagong assignment nila. 1 year silang itatalaga sa isang barangay dahil isang mission po nila ay magbuo ng tinatawag na Damayang Kristiyano. Kaya congratulations. So, our dear lay ministers, pinapasalamatan namin kayo, ang babait po ninyo, ang sisipag ninyo, at talagang nagbabahay-bahay sila sa house to house every Thursday. At meron pa mga individual na house to house sila na ginagawa kapag bandang hapon, bandang gabi. Talagang very personal yung approach nila ngayon sa evangelization. So maraming salamat po sa tulong na pinagkakaloob niya sa ating parokya. So ngayon, ay tapusin po natin ang mga bahagi na ito sa pamagitan po ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, Ikaw ang Diyos na mahabagin sa mga nangangailangan. Patuloy po kami natulungan, Ama. Biyayaan mo kami sa lahat ng iyong pagpapala sa mga pangangailangan namin sa aming buhay. At nawa makilala namin at mapasalamatan ng lahat ng mga blessings mo, mga pagpapala. At nawa maging instrumento rin kami at daluyan ng iyong pagpapala. Maging makalungin kami, maging mapagbigay, maging mahabagin, maawain sa aming kapwa. Panginoon, gawin mo kaming instrumento ng pagmamalasakit, pag-ibig at pagbibigay. Ang lahat ng ito, hiniling namin sa ngalan ng iyong Anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At at bibisyonan tayo ng mapagmahal na Diyos, Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So, paalam mo na, sir. So, maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. At sana po, may bahagi natin po itong na-share natin sa bawat isa. At siya po, ang Madre Dominicana, si Sister Gwen. So, brother, Nandito po si Reverend Ian Nandal ng Muñoz. at ito po ang inyong gabsat, ang paring Ilocanong nagbabahay-bahay, si Father Brom Romano po, Diyos kay Agmina, kada kayo ang aming apo. Litang! Kala ko tunog na. Sister, kala ko tunog na. Kalimutan na yung paalam. Oo nga, si Seven!
Jopet po. Taga Dig, Father. Digdig ka? Ano ang apelido? Medrina po. Ano sila Ate Los? Dala ko po. Dala mo? Baka nung nandun ako, wala ka pa? Dala po. Ay, pare po. Oo. Ano,